Isang sampal sa pagkatao ang maging anino ng isang patay. Habang naghihingalo ang kanyang anak sa isang malamig na ospital, nagpapakasasa sa karangyaan ang kanyang asawa kasama ang isang kabit. Wala kang kwenta, pabigat ka lang. Umalingaw-ngaw ang walang awang boses ni Marco. Ngunit tapos na ang panahon ng pagluha. Mula sa abo ng pagiging martir, babangon si Elena. Hanggang saan aabot ang puot ng inang tinapakan ang dignidad? Isang sampal sa pagkatao ang maging anino ng isang patay. Habang naghihingalo ang kanyang anak sa isang malamig na ospital, nagpapakasasa sa karangyaan ang kanyang asawa kasama ang isang kabit. Wala kang kwenta, pabigat ka lang. Umalingaw-ngaw ang walang awang boses ni Marco. Ngunit tapos na ang panahon ng pagluha at pagiging martir. Mula sa abo ng pagtataksil, babangon si Elena upang bawiin ang bawat patak ng kanyang dignidad. Hanggang saan aabot ang puot ng inang tinapakan ng pagkatao? Nakakasakal na. Alam mo ba yon? Piling ko kasama ko sa bahay isang yaya, hindi asawa. Nakakasawa na yung mukha niya, nakakawalang gana. Narinig ni Elena ang mga salitang iyon habang maingat niyang pinaplansa ang paboritong mamahaling polo ni Marco. Ang mainit na singaw ng plansa ay warit dumampi sa mismong kaluluwa niya, nakapapaso at nag-iiwan ng matinding hapdi. Nakabukas ang pinto ng banyo kung saan naliligo ang kanyang asawa at dahil naka-speaker ang telepono nito na nakapatong sa lababo, dinig na dinig niya ang bawat bigkas ng pagkasuklam. Tila may nagbuhos ng yelo sa kanyang mga ugat, nanikip ang kanyang dibdib at nawalan ng lakas ang mga tuhod niya hanggang sa mapaupo siya sa malamig na sahig. Ang telang inaayos niya para sa asawa ay gusot na ngayon sa loob ng kanyang nanginginig na kamao. Hanggang kailan niya kayang lunukin ang laso ng pagmamahal na ito? Nang mamatay ang tawag, mabilis na tumayo si Elena upang iligpit ang gamit bago pa lumabas si Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasabit ang Amerikana ng asawa sa loob ng kabinet. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa bulsa nito, may nakapa siyang isang nakatupad na papel. Kinuha niya ito. Isa itong resibo mula sa isang sikat na tindahan ng mga alahas. Nakasaad doon ang pagbili ng isang kwintas na may palawit na diamante na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ang petsa ay 2 araw pa lamang ang nakalilipas na palunok si Elena. Kailanman ay hindi siya nakatanggap ng ganitong klaseng regalo kahit pa noong anibersaryo nila. Ang pambili ng mga luho ni Marco ay nagmumula sa negosyong itinayo, gamit ang sariling pamana ng mga yumaong magulang ni Elena. Hinanap ng kanyang mga mata ang pitaka ni Marco na naiwan sa ibabaw ng kama. Dala ng matinding kaba at pag-uudyok ng katotohanan, binuksan niya ito. Sa likod ng mga resibo at credit cards, may isang nakatagong maliit na litrato. Isang babae na may mahaba at tuwid na buhok, nakasuot ng simpleng puting bestida at may matamis na ngiti. Ngunit hindi iyon si Elena. At hindi rin iyon basta-basta isang kabit. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makilala niya kung sino ang nasa larawan. Kamukhang-kamukha iyon ng unang pag-ibig ni Marco na pumanaw isang dekada na ang nakalipas. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng ilusyon na pinanghawakan niya. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pagpilit ni Marco na kulayan niya ng itim at panatilihing tuwid ang kanyang buhok. Ang mga puting bestida na binibili nito para sa kanya kahit hindi naman niya paborito ang kulay na yon. Ang paboritong pabango na ipinapagamit nito sa kanya bago sila matulog. Hindi siya minahal ni Marco bilang si Elena. Sa loob ng 10 taon niyang pagiging martir, isa lamang siyang anino. Isang humihingang manika na ginamit upang palitan ng isang patay. Isang hagulgol ang nagbadyang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niya itong tinakpan ng kanyang sariling kamay. Ang sakit ng pagtataksil ay nadoble ng pagdurog sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Bumukas ang pinto ng kwarto ng walang babala. Pumasok ang kanyang biyena na si Doña Carmen, nakataas ang kilay at may mapanghusgang tingin. Ano ang ginagawa mo dyan, Elena? Imbes na naglilinis ka sa baba,
Nakaupo ka pa dyan sa lapag. Matinis na wika ng matanda na hindi man lang pinansin ang panginginig ng balikat ng manugang. Kaya siguro nawawalan ng gana ang anak ko sa'yo. Nagmumukha ka ng katulong. Wala ka na ngang trabaho at nakikipisan ka lang sa karangyaan ni Marco. Pati pag-aayos sa sarili hindi mo magawa. Ang swerte mo nga at hindi ka pa iniiwan ng anak ko kahit napakapabigat mo. Kinagat ni Elena ang ibabang labi hanggang malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Mahigpit niyang itinago sa palad ang resibo at litrato na para bang doon niya ikinukubli ang sakit na hindi niya kayang pangalanan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng papel, pilit pinipigil ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ayaw niyang magising ang kanyang 7 taong gulang na anak na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Nanatili siyang tahimik. Kahit isang salita, hindi niya kayang ilabas. Bilisan mo at ipaghanda mo kami ng merienda. Dagdag ni Doña Carmen bago tuluyang tumalikod. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng aling-awngaw ng pangalipusta sa buong kwarto. Naiwan muli si Elena sa katahimikan ng kwarto. Yakap ang sarili habang ang puso ay patuloy na nagdurugo sa sakit. Biglang umilaw ang screen ng telepono ni Marco na naiwan sa ibabaw ng maliit na lamesa. Kasabay ng tuloy-tuloy na pag-ugong nito. Isang numero na walang nakarehistrong pangalan ang lumabas sa screen. Titig na titig si Elena sa umiilaw na telepono sa gitna ng madilim na kwarto. Ang bawat pag-ugong nito ay tila humihila sa kanya na alamin ang buong katotohanan na wawasak sa natitirang piraso ng kanyang buhay. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang mabigat na paalala ng kanyang malungkot na katotohanan. Maagang gumising si Elena upang ihanda ang almusal. Ang amoy ng sinangag at pritong isda ay humahalos sa amoy ng sabon sa kanyang mga kamay. Ngunit wala siyang malasahan, kundi ang pait ng kanyang mga natuklasan kagabi. Ano ba itong inihanda mo, Elena? Masyadong matigas ang kanin at ang alat ng isda. Wala ka na ngang ibang ginagawa rito sa bahay kundi ang magluto. Hindi mo pa ayusin. Reklamo ni Doña Carmen habang padabog na ibinababa ang kanyang tinidor sa pinggan. Ang tunog ng bakal na tumama sa seramika ay tila isang matalim na kurot sa pandinig ni Elena. Hindi kumibo si Elena. Nakatingin lang siya sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo, na tahimik na kumakain sa kanyang tabi. Sa bawat subo ng bata, nararamdaman ni Elena ang bigat ng pananagutan na protektahan ito mula sa lason na bumabalot sa kanilang tahanan. Pumasok si Marco sa kusina, bihis na bihis at amoy na amoy ang mamahaling pabango na lalong nagpaalala kay Elena sa lahat ng kasinungalingan nito. Umupo ito sa kabisera ng lamesa nang hindi man lang siya sinusulyapan. Marco, may itatanong sana ako. Mahinahon, ngunit may bahid ng panginginig na simula ni Elena. Nakita ko ang isang resibo sa bulsa ng iyong Amerikana kagabi. Isang diamanting kwintas. Para kanino yon? Tumigil ang paggalaw ng kutsara ni Marco. Dahan-dahan itong tumingala. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pagsisisi, kundi isang malamig na galit at paghamak. Hinalungkat mo ang mga gamit ko, Elena. Ganyan ka na ba kadesperada? O baka naman sadyang wala ka lang talagang magawa sa buhay, kaya pati ang mga personal kong gamit ay pinapakialaman mo? Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit puno ng lason. Tinanong lang kita kung para kanino ang kwintas, dahil alam kong hindi yun para sa akin. Pagpupumilit ni Elena, ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa bilis ng tibok ng puso. Tumawa ng mapait si Marco at tumayo. Lumapit siya kay Elena. Dahan-dahang iniyuko ang ulo upang magpantay ang kanilang mga mukha. Masyado ka ng praning, Elena. Baka dahil iyan sa sobrang pananatili mo rito sa loob ng bahay. Napapraning ka na. Nag-iimbento ng mga kwento sa utak mo. Isang investment gift iyon para sa asawa ng isang mahalagang client. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa pag-aakusa sa akin ng kung ano-ano. Ang hirap sa'yo. Hindi mo alam kung paano magpasalamat.
na binubuhay kita sa karangyaan habang wala ka namang silbi. Tama ang asawa mo, Elena. Singit ni Doña Carmen habang humihigop ng kape. Mabuti pa ay asikasuhin mo ang mga maruruming damit sa likod. Ang lalaki ng mga kumot doon, labhan mo lahat gamit ang kamay para naman mabawasan ang katabaan ng utak mo sa kakaisip ng mga walang kwentang bagay. Umalis si Marco nang walang paalam, tanging ang malakas na pagsara ng pinto ang naiwan na nagpanginig sa buong kusina. Naiwan si Elena na nakatayo, tila isang estatwa sa gitna ng sariling tahanan. Sa bawat salita ng kanyang asawa, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang halaga bilang tao. Tinawag siyang praning. Tinawag siyang walang silbi. Isang klasikal na paraan ng pagpapabaliw sa kanya upang itago ang sarili nitong kasalanan. Sa likod ng bahay, sa harap ng malaking planggana na puno ng mabibigat at basang kumot, sinimulang ikaskas ni Elena ang kanyang mga kamay. Ang bawat kuskos niya sa tela ay tila pagsisikap na alisin ang dumi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Namula at humapdi ang kanyang mga palad sa tindi ng pagkakasabon, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang huwisyo ay ang imahe ni Leo. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaba, bumalik si Elena sa loob upang tignan ang itinatagong ipon para sa tuition ng anak sa susunod na buwan. Nakatago ang pera sa loob ng isang lumang lata ng biskwit sa itaas ng kanyang aparador. Ito ang perang pinag-ipunan niya mula sa mga tira, sa budget sa palengke at ilang mga barya na unti-unti niyang itinabi sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan niyang kinuha ang lata. Ngunit sa paghawak pa lamang niya rito, naramdaman niya ang kakaibang kagaanan nito. Ang tunog ng hungkag na lata, nang ilapag niya ito sa kama, ay tila isang malakas na pasabog sa loob ng kanyang kwarto. Nang buksan niya ang takip, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Wala ang mga nakatupad na papel na pera. Ang tanging natira ay ang malamig na kinang ng bakal sa ilalim ng lata. Simot na simot ang perang nakalaan para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang tanging ipon na nagbibigay sa kanya ng kaunting seguridad ay naglaho na parang bula. Ang gabi ay dapat sana'y isang kanlungan ng kapayapaan. Ngunit para kay Elena, ito ay naging isang buhawi ng takot. Nagising siya, hindi dahil sa isang panaginip, kundi dahil sa isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng isang mahinang sipol na nagmumula sa dibdib ni Leo. Hirap. At tila ba bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Mabilis niyang sinindihan ang ilawan sa tabi ng kama. Sa ilalim ng maputlang liwanag, bumungad sa kanya ang anak na namumutla. Ang mga labi bahagyang nangingitim at ang maliit na dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak. Tila isang ibong nakakulong na desperadong naghahanap ng hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo at ang tanging maririnig niya ay ang hingal ng batang pilit kumakapit sa bawat hininga. Leo, anak, sandali lang. Nandito si Mama. Nanginginig ang boses ni Elena habang dali-daling binubuksan ang drawer sa tabi ng kama. Nakuha niya ang inhaler, ngunit sa pagpisil niya rito, tanging hangin ang lumabas. Walang laman. Tumakbo siya sa kabilang drawer kung saan nakatago ang reserbang gamot. Ngunit wala rin itong laman. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Doña Carmen noong nakaraang linggo habang naglilinis ito. Itinapon ko na yung mga luma mong gamot dyan, Elena. Mukhang basura lang at nakakalat. Ang basura para sa kanyang biyenan ay ang hininga ng kanyang anak. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa pagpindot sa pangalan ni Marco. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Bago ito tuluyang napunta sa voicemail, sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, may sumagot. Ano ba, Elena? Gabi na. Natutulog na ang mga tao. Ang boses ni Marco ay puno ng pagkainis. Sa background, may narinig siyang mahinang tugtog, hindi tunog ng isang tahimik na kwarto.
Marco, si Leo! Hindi siya makahinga. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Pagsusumamo ni Elena, ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang bumuhos. Emergency meeting, Elena. Nasa probinsya ako. Huwag kang magpanik. Baka simpleng ubo lang yan. Bigyan mo lang ng gamot. Sagot ni Marco bago tuluyang patayin ang tawag. Ngunit alam ni Elena na nagsisinungaling ang asawa. Ang tunog sa background ay tunog ng isang marangyang pagdiriwang, hindi ng isang tahimik na meeting. Sa desperasyon, muli niyang tinawagan ang asawa. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang ingay. Narinig niya ang kalansing ng mga baso ng alak, ang masayang tawanan ng mga tao, at isang pamilyar na tawa ng babae na tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Kasunod nito ay ang tuluyang pagputol ng linya. Wala nang ibang pagpipilian. Tumakbo si Elena sa silid ni Doña Carmen. Buong lakas niyang kinatok ang pinto. Ang kanyang mga kamao ay halos magdugo na sa tindi ng paghampas. Mama, maawa po kayo. Si Leo po, nag-aagaw buhay. Kailangan po namin ng pera para sa taxi at deposito sa ospital. Bumukas ang pinto at lumabas ang biyanan na ang muka ay puno ng pagkainis sa halip na pag-aalala. Ano ba, Elena? Ang ingay-ingay mo. Kasalanan mo yan. Kulang ka sa alaga. Palibhasa, wala kang ibang alam kundi ang humingi ng pera. Nag-iinarte lang ang batang yan dahil gusto ng atensyon. Wala akong pera rito. Huwag mo akong istorbuhin. Ang pagsara ng pinto ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan, isang pinal na hatol na sila ay nag-iisa sa laban na ito. Walang pag-aalinlangan. Binuhat ni Elena ang anak, binalot ng makapal na kumot at tumakbo palabas ng bahay. Ang langit ay bumuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang daan ay madilim at madulas. Isang taxi ang dumaan, ngunit hindi ito huminto. Ang bigat ni Leo sa kanyang mga bisig ay tila bumibigat sa bawat hakbang, ngunit mas mabigat ang pasanin sa kanyang puso. Nang makarating siya sa emergency room, basang-basa at nanginginig sa ginaw, agad na kinuha ng mga nurse ang bata. Ngunit bago pa man madala si Leo sa loob, hinarang siya ng isang tauhan sa admission desk na hindi man lang tumitingin sa kanya. 10,000 piso para sa paunang deposito, Mrs. Malamig na pahayag ng lalaki habang nakatuon sa kanyang computer. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Wala po akong dalang pera ngayon. Parang awa niyo na. Unahin niyo muna ang anak ko. Babayaran ko po lahat, pangako. Sa di kalayuan, nakita ni Elena ang isang pamilyang mayaman na maayos ang pananamit. Sila ay mabilis na inasikaso. Ang kanilang pasyente ay agad na dinala sa isang pribadong silid nang walang tanong-tanong. Isang malupit na paalala na sa mundong ito, ang buhay ay may katumbas na presyo. Patakaran po ito ng ospital. Kung walang deposito, hindi namin maibibigay ang kailangang gamot sa loob ng ICU. Oxygen saturation is dropping. Kailangan na nating kumilos. Paliwanag ng doktor na kararating lang. Ang boses ay seryoso, ngunit walang magawa. Napaluhod si Elena sa malamig na sahig ng ospital. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Niyakap niya ang sarili, humihingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa pagpili niya sa maling lalaki, humihingi ng tawad sa kanyang anak dahil sa kanyang kahinaan. 1 oras, iyon ang ibinigay na ultimatum ng doktor. Kung hindi maibibigay ang kaukulang gamot sa loob ng susunod na 60 minuto, maaaring tuluyang sumuko ang mga baga ni Leo. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kinuha ni Elena ang kanyang telepono sa huling pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang isang numerong matagal na niyang hindi ginagalaw. Ang tanging tao na maaaring maging huling sandigan niya sa gitna ng pinakamalaking unos ng kanyang buhay. Nanginig ang mga daliri ni Elena habang pinipindot ang numero ni Gabriel. Matagal na silang hindi nag-uusap. Simula noong araw na pinili niya si Marco at tinalikuran ang kanyang karera bilang isang accountant.
Ang bawat pagring ng telepono ay tila isang tibok ng puso na puno ng pagsusumamo. Nang sumagot ang kabilang linya, tila gumuho ang pader ng kanyang katatagan. Gabriel, tulungan mo ako. Ang anak ko. Nasa ospital kami. Halos pabulong na wika ni Elena. Ang kanyang boses ay napaos na sa labis na pag-iyak. Hindi lumipas ang 30 minuto, bumukas ang malalaking pintuan ng ospital at pumasok ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Suot ang isang seryosong mukha na agad lumambot nang makita ang kalagayan ni Elena. Si Gabriel, hindi siya nag-atubili, hindi nagtanong ng kung ano-ano. Lumapit siya sa admission desk, inilabas ang kanyang credit card at binayaran ang lahat ng deposito at kailangang gamot ng walang pag-aalinlangan. Nang matiyak na naibigay na ang gamot kay Leo at nasa ligtas na itong kalagayan, lumapit si Gabriel kay Elena na nakaupo sa isang sulok ng waiting area. Nag-abot siya ng isang baso ng mainit na kape at isang malinis na panyo. Maingat ang kanyang bawat galaw. Sinisiguradong may sapat na distansya sa pagitan nila bilang tanda ng paggalang. Uminom ka muna, Elena. Kailangan mong maging malakas para kay Leo. Malumanay na sabi ni Gabriel. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Si Marco. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Pahayag ni Elena habang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa usok na lumalabas mula sa baso ng kape. Huminga ng malalim si Gabriel at umupo sa katapat na upuan. Elena, hindi ko gustong dagdagan ang sakit na nararamdaman mo ngayon, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Kagabi, bago mo ako tawagan, galing ako sa isang business gathering sa isang hotel. Nakita ko si Marco doon. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae na nakamukhang kamukha ng nakaraan niya. Tumigil ang mundo ni Elena. Ang kape na hawak niya ay unti-unting lumalamig, gaya ng kanyang puso na dati ay nag-aapoy sa pagmamahal para sa asawa. Ang kumpirmasyon mula sa ibang tao ay mas masakit kaysa sa sarili niyang mga hinala. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang tiwala. Alam ko, Gabriel. Alam ko na ang lahat. Bulong ni Elena. Pero hindi ko akalain na aabot siya sa punto na pababayaan niya ang sarili niyang anak para sa babaeng iyon. Nanatiling tahimik si Gabriel. Hinahayaan si Elena na damhin ang bigat ng katotohanan. Ngunit may iba pang dala si Gabriel. Isang impormasyon na hindi lamang tungkol sa pagtataksil sa puso, kundi pagtataksil sa kabuhayan. Bilang isang abogado, may mga koneksyon si Gabriel na nagbigay sa kanya ng babala tungkol sa mga kilos ni Marco sa loob ng kumpanya. Nabalot ng katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas at ang mahinang pag-ugong ng aircon ang maririnig. Sa mga sandaling iyon, ang init ng kape at ang presensya ni Gabriel ay nagbigay kay Elena ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa gitna ng laban. Hindi lang yon ang nalaman ko, Elena. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang investigador na tinitignan ang mga galaw ng kumpanya niyo. Mukhang hindi lang pera ang nilulustay ni Marco. Kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at ipinakita ang isang dokumento kay Elena. May mga ari-arian na kayo na unti-unting inililipat sa pangalan ni Stella. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka magising ka na lang na wala na kayong matitirhan ni Leo. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang takot para sa buhay ng anak ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang mahinang babae na iiyak lamang sa isang sulok. Kung ang asawa niya ay handang itapon ang kanilang pamilya para sa isang anino ng nakaraan, handa rin siyang sunugin ang bawat tulay na nag-uugnay sa kanila upang iligtas ang kinabukasan ng kanyang anak. Pagsikat ng araw, bumalik si Marco sa bahay na tila walang nangyari. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay puno ng kayabangan.
Kahit pa ang kanyang mga mata ay bakas ng puyat mula sa magdamag na pakikipagsaya. Naabutan niya si Elena sa sala, tahimik na nagtitimpla ng kape habang nakatingin sa kawalan. Nagkaroon ng emergency meeting sa probinsya, Elena. Namatay ang baterya ng telepono ko, kaya hindi ako nakasagot. Kaswal na paliwanag ni Marco habang inilalapag ang isang maliit at mumurahing bolang plastik sa lamesa. Ibigay mo yan kay Leo. Pasensya na at hindi ako nakauwi agad. Tumingin si Elena sa bolang plastik. Isang laruan na halatang binili lamang sa tabi-tabi upang pagtakpan ang isang malaking kasalanan sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay sumisigaw sa galit. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado, tila isang lawa na walang kahit anong agos. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ayos lang, Marco. Ang mahalaga ay nakabalik ka ng ligtas. Ipagtitimpla kita ng kape. Mahinahong sagot ni Elena. Tumayo siya at lumapit sa asawa. Dahan-dahang hinawakan ng braso nito na tila isang tapat na asawa. Ngunit sa sandaling tumalikod si Marco upang pumasok sa banyo, mabilis na kinuha ni Elena ang isang piraso ng tissue at marahas na pinunasan ng kanyang kamay. Tila ba, nadumihan siya ng isang nakakalasong kemikal. Nang marinig ni Elena ang agos ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo, alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit sa bag ni Marco at kinuha ang laptop nito. Matagal na niyang kabisado ang password ng asawa, ang petsa ng kapanganakan nang namatay nitong unang pag-ibig. Isang mapait na katotohanan na dati ay tinitiis niya, ngunit ngayon ay gagamitin niya bilang sandata. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri sa keyboard, naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Binuksan niya ang mga bank records ng kanilang kumpanya, ang kumpanyang itinayo, gamit ang perang iniwan ng kanyang sariling mga magulang. Doon, bumungad sa kanya ang mahabang listahan ng mga bank transfers. Libu-libong piso ang regular na inililipat sa isang account na nakapangalan kay Stella. Ang perang dapat ay para sa kinabukasan ni Leo at para sa operasyon ng negosyo ay unti-unting sinusunog ni Marco para sa karangyaan ng kanyang kabit. Hayop ka, Marco! Bulong ni Elena. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak sa keyboard, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang digital copy ng isang kasunduan sa sanglaan. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Elena nang mabasa ang pamagat ng dokumento. Ang kanilang ancestral house, ang bahay na itinayo ng kanyang ama at ina, ang tanging alaala na natitira sa kanya mula sa kanyang pagkabata, ay ginamit ni Marco bilang kolateral para sa isang malaking loan upang pondohan ang isang bagong butik na ipinangalan kay Stella. Biglang narinig ni Elena ang mabigat na yabag ng mga paa mula sa kusina. Ang tunog ng tsinelas ni Doña Carmen na kumakaladkad sa sahig ay palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis na isinara ni Elena ang laptop at ibinalik ito sa loob ng bag ni Marco. Saktong paglabas ng kanyang biyenan mula sa pinto ng kusina. Ano ang ginagawa mo dyan, Elena? Bakit hindi mo pa dinadala ang kape ng asawa mo? Matigas na tanong ni Doña Carmen. Ang mga mata nito ay naniningkit sa hinala. Papunta na po, Mama. Sinisigurado ko lang na maayos ang gamit ni Marco para sa kanyang trabaho. Sagot ni Elena habang pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Tinitigan siya ng matanda. Nang matagal bago ito tuluyang bumalik sa kusina. Naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at determinasyon. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng mga alaala ng kanyang mga magulang at hindi niya hahayaan na ang bawat haligi nito ay tuluyang makuha ng taong walang ibang ginawa kundi gamitin at lokohin siya. Habang tinitignan niya ang pangalan ng kanyang mga yumaong magulang sa dokumento ng bahay,
Isang sumpa ang binuo ni Elena sa kanyang isipan. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ito, at ang bawat sentimo na kinuha ni Marco ay babawiin niya. Nang higit pa sa inaasahan nito. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng mga puno sa isang tagong parke, malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan, muling nakipagkita si Elena kay Gabriel. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila humahalik sa kanyang mga pisngi, ngunit ang tanging nararamdaman ni Elena ay ang bigat ng mga dokumentong nakatago sa kanyang bag. Gabriel, hindi ko na alam kung paano sisimulan ang lahat. Pabulong na panimula ni Elena habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa malayo. Ang bahay ng mga magulang ko, ginamit ni Marco para sa babaeng yon. Pakiramdam ko, pati ang kaluluwa ng nanay at tatay ko ay ipinagkanulo niya. Tumitig si Gabriel kay Elena nang may malalim na pag-unawa. Huwag kang mag-alala, Elena. May paraan tayo. Dahil ang bahay na yon ay bahagi ng iyong mana at hindi mo naman nilagdaan ang anumang dokumento, para sa pagsangla nito may laban tayo. Maaari nating bilhin ang utang na yon mula sa bangko bago pa nila ito tuluyang ma-foreclose. Naguguluhang tumingin si Elena sa abogado. Pero saan ako kukuha ng ganoon kalaking halaga? Alam mong simot ang pera ko at pati ang ipon ni Leo ay kinuha na rin ni Marco. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag. Dito papasok ang tinatawag nating pagbawi sa iyong karapatan. Elena, noong namatay ang iyong mga magulang, may iniwan silang trust fund para sa iyo na tanging sa edad na 35 mo lang magagamit. O sa oras ng matinding pangangailangan na may kinalaman sa kanilang mga ari-arian. Ito na ang oras na yon. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sa loob ng maraming taon, pinalabas ni Doña Carmen at ni Marco na ang pamilya nila ang nagligtas sa kanya mula sa kahirapan. Palagi nilang isinusumbat ang utang na loob na dapat niyang tanawin dahil pinatira siya sa kanilang bahay at pinakain. Ngunit ang totoo, ang sariling yaman pala ni Elena ang bumubuhay sa kanila sa lahat ng oras na ito. Ibig sabihin, hindi ko sila utang na loob. Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon ng galit at kaluwagan. Sila ang may malaking utang sa iyo, Elena. At oras na para singilin mo sila. Seryosong sagot ni Gabriel habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Gabriel upang pag-usapan ang mga susunod na legal na hakbang. Biglang natisod si Elena sa isang nakausling ugat ng puno. Bago pa man siya tuluyang matumba, mabilis siyang nasalo ni Gabriel sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang siko at likod. Sa loob ng ilang sandali, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ramdam ni Elena ang init ng mga palad ni Gabriel na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. May banayad na kaba at kilig na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila nagpapaalala sa kanya na isa rin siyang babaeng karapat-dapat alagaan at respetuhin. Salamat, Gabriel. Pabulong na sabi ni Elena habang dahan-dahang lumalayo upang ayusin ang kanyang sarili. Palagi akong narito para sa iyo, Elena. Alam mo yan? Sagot ni Gabriel nang may malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man sila makapasok sa sasakyan, biglang huminto ang mundo ni Elena. Sa di kalayuan, sa tapat ng isang mamahaling butik, lumabas ang isang babaeng may mahaba at tuwid na buhok. Nakasuot ng isang marangyang puting bestida. Kasama nito ang dalawang kaibigan na tawa ng tawa. Ang sikat ng araw ay tumama sa leeg ng babae. At doon ay nakita ni Elena ang isang pamilyar na kislap. Ang diamanteng kwintas na nakita niya sa resibo sa bulsa ni Marco ay nagniningning ngayon sa leeg ni Stella. Ang bawat kislap ng bato ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Elena. Nagpapatunay na ang bawat pagsisikap niyang maging isang mabuting asawa ay itinapon lamang ni Marco para sa kislap ng isang pekeng alahas. Nanatiling nakatayo si Elena sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Stella na masayang nakikipagpalitan ng tawanan
sa kanyang mga kaibigan sa loob ng isang marangyang cafe. Humiling si Elena kay Gabriel na maghintay muna sa sasakyan habang dahan-dahan siyang lumapit at nagtago sa likod ng isang malaking halamang pampalamuti malapit sa bukas na bintana ng cafe. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Stella ay tila lason na humahalo sa hangin. "Girl, hindi niyo lang alam kung gaano kadaling paikutin si Marco," tawa ni Stella habang hinahawakan ng diamanteng kwintas sa kanyang leeg. "Isang munting pagpapakyut ko lang, binigay na agad ang lahat. Sabi ko, kailangan ko ng bagong butik para sa karir ko. Ayon, sinangla pa ang bahay nila para lang may pampuhunan ako." "Paano naman yung asawa niya? Hindi ba siya naghihinala?" Tanong ng isa sa mga kaibigan nito na tila aliw na aliw sa kwento. Ngumisi ng mapang-api si Stella. "Sino?" "Yung yaya sa bahay nila. Huwag niyo na siyang alalahanin. Sobrang tanga ng babaeng yun. Akala niya siguro sapat na yung paglilinis niya at pagluluto para mahalin siya ni Marco. Hindi niya alam na tuwing kasama ko ang asawa niya, pinapatay ko ang lahat ng ilaw dahil gusto ni Marco na isipin na ako yung namatay niyang ex. Nakakatawa, di ba? Ginagamit niya yung yaman ng asawa niya para lang makuha ako." Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang siya basta pinagtaksilan. Ginawa siyang katatawanan sa harap ng ibang tao. Ngunit ang mas matinding pasabog ay nang muling magsalita si Stella habang pabulong na may tinitignan sa kanyang telepono. "Bakit? Mahal mo ba talaga si Marco?" Tanong muli ng kaibigan. "Love? No way. Nakakasawa na rin ang pagmumukha niya at ang pagiging balisa niya tuwing gabi. Hinihintay ko lang na mapunta sa pangalan ko ang titulo ng butik at ang ilang mga ari-ariang pinangako niya. Tapos goodbye Marco na. May bago na akong boyfriend, yung nakita niyo sa club nung nakaraang linggo. Mas bata, mas guwapo, at hindi boring." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Napagtanto niya na si Marco, ang lalaking nanakit sa kanya at nagnakaw ng kinabukasan ni Leo, ay isa ring biktima ng sarili nitong katangahan. Pinagpalit nito ang isang tapat na asawa para sa isang linta na sumisip-sip lang ng kanyang yaman at pagkatao. Bago umalis, sandaling tumingin si Elena sa malaking salamin sa labas ng cafe. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng pagod, may simpleng ayos at may bakas ng pighati sa mga mata. Ngunit sa likod ng mga pagod na yon, nakita niya ang isang kaluluwa na mas matatag at mas totoo kaysa sa makintab ngunit pekeng anyo ni Stella. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Elena ang bawat sugat sa kanyang puso bilang bahagi ng kanyang muling pagsilang. Nagmadali siyang bumalik sa sasakyan ni Gabriel. Ang kanyang muka ay wala ng bahid ng luha, kundi isang malamig at matalim na kapayapaan. Nang makauwi si Elena, sadyang mabigat ang kanyang pakiramdam sa pagpasok sa pinto. Ngunit lalo itong bumigat nang marinig niya ang tunog ng mga gamit na inihahagis mula sa itaas. Nagmamadali siyang umakyat sa kanyang kwarto at doon ay bumungad sa kanya ang isang magulong eksena. Ang kanyang mga aparador ay bukas lahat. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig at ang kanyang mga personal na dokumento ay nakakalat. Sa gitna ng gulo, nakatayo si Doña Carmen, hawak ang isang maliit na kahon ng alahas na pagmamay-ari ni Elena. "Sinasabi ko na nga ba, may itinatago ka." Sigaw ng matanda. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kasakiman. "Saan mo nakuha ang mga alahas na ito, Elena? Magnanakaw ka ba? O baka naman may ibang lalaki ka na nagbibigay nito sa'yo habang nagpapakapagod ang anak ko sa trabaho?" Hinarap ni Elena ang kanyang biyenan ng may malamig na titig, isang klase ng katapangan na hindi pa nakikita ni Doña Carmen sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon ng alahas mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Alam ni Elena na kailangan niyang maging matalino. Hindi pa ito ang tamang oras para ipakita ang kanyang buong alas. "Iyan ay mga alahas ng nanay ko, Mama," mahinahong sabi ni Elena
ngunit may talim ang bawat salita. Inilabas ko yan dahil balak ko silang ibenta. Kailangan ko ng pambili ng mga mamahaling gamot para sa maintenance ni Leo dahil alam nyo namang simot na ang pera ko at hindi sumasagot si Marco sa mga tawag ko. Nang marinig ang salitang ibenta, biglang nagbago ang anyo ni Doña Carmen. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang mapanuring ngiti ng kasakiman. Aba, mabuti naman at naisipan mong tumulong sa gastusin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nasasabihin kay Marco ang tungkol sa paghahalungkat ko rito. Basta siguraduhin mong hindi mapapabayaan ng apo ko. Palihim na huminga ng malalim si Elena habang pinapanood ang pag-alis ng biyenan. Ginamit niya ang kasakiman ng matanda upang pagtakpan ang kanyang tunay na ginagawa. Mabilis niyang kinuha ang mga mahahalagang dokumento na nakatago sa ilalim ng kutsyon at inilagay ang mga ito sa kanyang bag. Kinabukasan, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, tumungo si Elena sa bangko kung saan nakasanla ang kanilang ancestral house. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta bilang si Elena Valderrama, ang asawa ng isang negosyante. Pumunta siya gamit ang kanyang pangalan sa pagkadalaga, Elena Sandoval. Pagpasok niya sa lobby, nabigla siya nang makita si Gabriel na naghihintay sa kanya malapit sa pintuan. May dala itong malaking itim na payong at tila kanina pa siya inaabangan. Akala ko ay hindi ka na darating dahil sa sama ng panahon. Bungad ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Kailangan ko itong gawin, Gabriel. Habang mas tumatagal, mas lalong nalulunod ang alaala ng mga magulang ko sa utang ni Marco, sagot ni Elena. Dahil sa dami ng tao sa loob, kailangang maging malapit ang kanilang distansya habang naglalakad patungo sa opisina ng manager. Sa bawat pagkakataon na tumatama ang balikat ni Gabriel sa balikat ni Elena, nararamdaman niya ang isang uri ng kuryente at init na nagpapatahimik sa kanyang naguguluhang isipan. Sa ilalim ng proteksyon ng payong ni Gabriel kanina sa labas at ng presensya nito ngayon sa loob, naramdaman ni Elena na sa wakas ay may isang taong handang tumayo sa tabi niya sa gitna ng unos. Hinarap sila ng matandang bank manager na si Mr. Santos, isang malapit na kaibigan ng yumaong ama ni Elena. Nang makita siya nito, baka sa mukha ng matanda ang lungkot at awa. Elena, buti at napadpad ka rito. Matagal na kitang gustong kontakin pero laging sinasabi ng asawa mo na nasa ibang bansa ka. Wika ni Mr. Santos habang inilalatag ang mga papeles ng sanglaan. Narito po ako para alamin ang totoong kalagayan ng bahay namin, Tito, direktang sabi ni Elena. Habang sinusuri ni Mr. Santos ang mga dokumento, biglang kumunot ang noo nito. May isang bagay na kailangan mong malaman, Elena. Bukod sa malaking utang, may napansin kaming anomalya sa huling lagda na isinumite ni Marco para sa karagdagang loan. Parang hindi ito tumutugma sa mga dating pirma niya. Tumingin si Elena kay Gabriel at kapwa nila naramdaman ang bigat ng impormasyong yon. At may isa pa. Pagpapatuloy ni Mr. Santos, ang kanyang boses ay naging pabulong. May narinig akong balita sa loob ng industriya. May pinaplano si Marco na isang malaking anunsyo sa darating na company anniversary. May mga chismis na balak niyang i-freeze ang lahat ng corporate assets para sa isang restructuring na maaaring mag-iwan sa iyo na walang kahit anong legal na habol sa kumpanya. Nanlamig ang mga kamay ni Elena. Ang bawat patak ng ulan sa labas na humahampas sa bintana ng bangko ay tila tunog ng isang orasan na mabilis na nagbibilang. Ang oras na natitira para sa kanya ay unti-unti nang nauubos at ang susunod na hakbang ni Marco ay maaaring maging huling pako sa kabaong ng kanyang kinabukasan. Isang marangyang imbitasyon na may maseselang ukit ng gintong letra ang inilapag ni Marco sa gitna ng lamesa ng hapong yon. Kumikinang ang papel sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila ba ipinagmamayabang nito ang tagumpay na nakamit ng kumpanya, isang tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga luha at sakripisyo ni Elena. Ito ang imbitasyon para sa company anniversary fiesta sa susunod na linggo.
Seryosong saad ni Marco habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Magiging malaking kaganapan ito. Dadalo ang lahat ng mga malalaking investors at pati ang media ay naroon. Tinitigan ni Elena ang imbitasyon, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, mabilis itong kinuha ni Marco at ibinalik sa loob ng kanyang bag. Huwag mong isiping dadalo ka, Elena. Malamig na dagdag ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa magaspang na kamay ng asawa. Tignan mo ang sarili mo. Nakakahiya ang itsura mo. Hindi ka bagay sa harap ng mga VIPs at business partners ko. You'll just ruin my image. Mas mabuting manatili ka na lang dito sa bahay at asikasuhin si Leo. Tama ang asawa mo, Elena. Singit ni Doña Carmen na nooy pababa ng hagdanan. Ang mga ganyang klaseng pagtitipon ay para sa mga taong may class at marunong magdala ng sarili. Sa kusina ka lang naman magaling, di ba? Doon ka na lang. Baka doon ay may pakinabang ka pa. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lumabas ang anumang luha. Sa loob ng 10 taon, naniwala siya na ang pananatili sa anino ay isang paraan ng pagsuporta. Ngunit ngayon, nalaman niyang ang aninong iyon ay sadyang nilikha ni Marco upang hindi siya makita ng mundo bilang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Kung iyan ang gusto niyo, susunod ako. Mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat bago ang dambuhalang tsunami. Nang gabing iyon, matapos masigurong mahimbing na ang tulog ng lahat, lihim na pumasok si Elena sa kanyang silid at kinuha ang itinatagong folder mula kay Gabriel. Nakasaad doon ang katotohanang hindi pa alam ni Marco. Si Elena Sandoval Valderrama na ang may-ari ng lahat ng utang ng kumpanya at siya na rin ang may hawak ng titulo ng kanilang bahay matapos itong matubos ng kanyang trust fund. Lihim niyang kinuha ang isang nakatagong credit card ni Marco. Ang card na nakapangalan sa kumpanya, ngunit bihira nitong gamitin. Sa isang mabilis na tawag, kinausap ni Elena ang pinakasikat na stylist at makeup artist sa lungsod. Gagamitin niya ang bawat sentimo ni Marco upang wasakin ang kayabangang pilit nitong itinatayo. Sa loob ng madilim na kwarto, dahan-dahang lumapit si Elena sa kama ni Leo. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng anak at nag-iwan ng isang matagal at madiing halik sa noo nito. Pangako, Leo, bukas, hinding-hindi na tayo kailangang magtago sa dilim. Bukas, lahat ng kinuha nila sa atin ay babalik sa ating mga kamay. Bulong niya sa gitna ng katahimikan. Kinuha ni Elena ang kanyang lumang bestida, ang puting bestida na pilit na ipinapasuot sa kanya ni Marco upang magmukha siyang anino ng nakaraan. Hinawakan niya ang isang matalim na gunting. Ang tunog ng talim na pumuputol sa makapal na tela ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa bawat piraso ng telang nahuhulog sa sahig, nararamdaman ni Elena ang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa kadena ng pagiging martir. Binalot ng isang mabigat at malamig na katahimikan ng gabi, tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa pagsabog ng isang nakatagong bulkan. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel na nakaparada sa isang madilim na sulok malapit sa bahay ni Elena, iniabot ng abogado ang isang makapal na brown envelope. Ang bawat pahina sa loob nito ay naglalaman ng kapangyarihang magpapabagsak sa kastilyong buhangin na itinayo ni Marco. Narito na ang lahat, Elena. Ang mga pirma, ang mga bank certifications, at ang utos mula sa korte para sa pag-freeze ng mga assets na iligal na inilipat. Seryosong wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babaeng nasa tabi niya. Hinawakan ni Elena ang envelope. Ramdam ang gaspang ng papel sa kanyang mga daliri. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na wala akong halaga. Elena. Marahang tawag ni Gabriel sa kanyang pangalan, dahilan upang mapatingin ang babae sa kanya. Pagkatapos ng bukas, marami ang magbabago. Hindi lang ang pera at ang bahay ang mababawi mo. Mababawi mo rin ang kalayaan mo.
Huwag mong kakalimutan na karapat-dapat kang lumigaya, hindi bilang anino ng kahit sino, kundi bilang ikaw mismo. Sa gitna ng madilim na sasakyan, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Elena at binigyan ito ng isang matagal at madiing pisil. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Marco. Nakaramdam si Elena ng isang banayad na kilig at kapayapaan na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, alam niyang anuman ang mangyari bukas, may isang taong hindi bibitaw sa kanya. Nang makabalik si Elena sa loob ng kanilang bahay, tumungo siya sa sala. Tinitigan niya ang mga litratong nakasabit sa dingding. Ang mga litrato niya na nakasuot ng puting bestida, tuwid ang buhok, at may pilit na ngiti. Kinuha niya ang mga ito isa-isa at inilagay sa loob ng isang kahon sa ilalim ng bodega. Iniligpit niya ang lahat ng mga bagay na naging kasangkapan ni Marco upang gawin siyang replika ng nakaraan. Sa bawat litratong inaalis niya, nararamdaman ni Elena ang unti-unting paglaya ng kanyang hininga. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Elena sa tunog ng pagbubukas ng mga aparador sa kabilang kwarto. Naririnig niya ang boses ni Marco at Doña Carmen na puno ng excitement at yabang habang naghahanda para sa malaking pagdiriwang. Siguraduhin mong suot mo ang pinakamahal mong suit, Marco. Dinig ni Elena na wika ni Doña Carmen. Dapat ay magmukha tayong pinakamayaman sa gabing ito. At huwag mong kakalimutan na ilak ang pinto ni Elena. Ayaw kong magkaroon ng eksena kung bigla siyang mag-isip na sumunod doon. Narinig ni Elena ang mabibigat na hakbang palapit sa kanyang silid. Nanatili siyang nakapikit, nagpapanggap na mahimbing pa ang tulog. Narinig niya ang boses ni Marco mula sa labas ng pinto, puno ng lamig, at walang kahit anong bakas ng pagmamahal. "Stay here, Elena. Diyan ka lang sa dilim, kung saan ka nararapat," bulong ni Marco. Kasunod nito ang isang matunog na paglagitik ng kandado mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng bakal na nagkandado sa kanyang silid ay tila isang huling insulto sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang pag-alis ng kanilang sasakyan, ang tunog ng makina na unti-unting nawawala sa kalayuan. Iniwan siyang mag-isa sa loob ng isang bahay na tila isang bilangguan. Ngunit hindi alam ni Marco na ang kandadong iyon ay hindi na makakapigil sa kanya. Sa loob ng kanyang bag, naroon ang susi ng kanyang bagong buhay at sa kanyang puso, ang apoy ng katarungan ay handa ng sumiklab. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa loob ng kandado ay hindi tunog ng pagtakas, kundi tunog ng deklarasyon. Sa loob ng madilim na silid, dahan-dahang tumayo si Elena. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino. Ang babaeng narito ngayon ay isang general na naghahanda para sa kanyang huling digmaan. Isang itim at marangyang sasakyan ang naghihintay sa kanya sa kanto. Isang sasakyang hindi kailanman inakala ni Marco na kaya niyang arkilahin. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang pangkat ng mga professional, isang makeup artist, isang hairstylist at ang pinakasikat na fashion stylist sa lungsod. "Handa na po kami, Ma'am Elena," wika nila ng may paggalang. Ito ang utos ni Gabriel. Tratuhin si Elena hindi bilang isang kliyente, kundi bilang isang reyna. Habang bumabaybay ang sasakyan patungo sa hotel, nagsimula ang pagbabago. Bawat haplos ng make-up ay nagtatago sa mga bakas ng luha at puyat. Pinalitan ito ng isang matapang na kumpiyansa. Ang kanyang buhok, na dating pinipilit na itwid at itim upang maging anino ng nakaraan, ay malayang inayos sa isang eleganteng alon na lalong nagpatingkad sa kanyang tunay na ganda. Sa wakas, ang huling piraso, ang damit. Hindi puti, hindi itim, kundi isang nag-aapoy na pulang gown na gawa sa pinakamataas na uri ng seda. Ang kulay ng dugo, ng passion, at ng paghihiganti. Samantala, sa loob ng dambuhalang ballroom ng hotel, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado
Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kayabangan. Sa kanyang tabi, si Stella, na nagniningning sa isang puting bestida, ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa gabing ito, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang tagumpay ng kumpanya, anunsyo ni Marco, kundi ang pagsisimula ng isang bagong kabanata. Nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon, ang aking bagong katuwang. Si Stella. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti ng matamis si Stella at dahan-dahang hinaplos ang braso ni Marco. Sa harapang hilera, si Doña Carmen ay halos maiyak sa tuwa. Tila basilyado na ang kanilang tagumpay. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang malakas na tunog ang bumasag sa lahat. Ang dambuhalang pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang mga ilaw na nakatutok sa entablado ay tila kusa na lamang humilig patungo sa bagong dating. Pumasok si Elena. Ang buong ballroom ay natahimik. Maging ang mga musikero ay tumigil sa pagtugtog. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay lumikha ng isang ritmo na tila tibok ng puso ng isang nagising na dragon. Ang kanyang ulo ay mataas, ang kanyang balikat ay matuwid, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na kayang sumunog sa anumang kasinungalingan. Ang kanyang pulang gown ay dumadaloy sa sahig na tila isang ilog ng apoy. Hindi makapaniwala si Marco. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi ang Elena na iniwan niyang nakakulong sa madilim na silid. Ito ay isang estranghera, isang diyosa ng digmaan. Si Doña Carmen ay halos mabitawan ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot at gulat. Dahan-dahang naglakad si Elena sa gitna ng bulwagan. Ang mga panauhin, na kanina lang ay nagbubulungan, ay tila nahati na parang dagat upang bigyan siya ng daan. Nilapitan niya ang mesa kung saan nakaupo ang mga board of directors. Ngumiti siya ng bahagya. Magandang gabi po. Ako si Elena Sandoval, ang anak ng nagtatag ng kumpanyang ito. Ang paggamit niya sa kanyang pangalan sa pagkadalaga ay isang matalim na sampal sa buong pamilya Valderrama. Nang makita ito, mabilis na bumaba si Marco mula sa entablado. Puno ng galit at kaba, hinarang niya si Elena. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalabas? Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Umuwi ka na ngayon din. You're making a scene. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Hindi ka bagay dito. Ngumiti si Elena. Isang matamis, ngunit nakakakilabot na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang gusot na kurbata ni Marco. Isang kilos na tila pag-aalaga, ngunit puno ng pang-iinsulto. Relax, Marco. Bakit ka kinakabahan? Hindi ba dapat ay masaya ka na narito ang iyong asawa para suportahan ka? Asawa? Pagkatapos ng gabing ito, wala ka nang aasawahin. Bulong ni Marco. Talaga ba? Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Maling-mali ka, Marco. Sa gabing ito, dito mismo ako nararapat. Dahil ang lahat ng nakikita mong karangyaan sa paligid mo ay sa akin. At narito ako para bawiin ang lahat. Tumalikod si Elena at naglakad patungo sa entablado. Hindi na siya pinigilan ni Marco. Tila ba ang lakas nito ay biglang nawala. Napalitan ng isang malamig na takot. Nang makita ito ni Doña Carmen, hindi na niya napigilan ang sarili. Sumugod siya patungo kay Elena. Walang hiya kang babae ka. Sisirain mo ang pangalan ng anak ko. Sigaw niya habang itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Elena sa harap ng daan-daang tao. Ang buong ballroom ay napuno ng tensyon. Hinihintay ng lahat ang sampal na dadapo sa pisngi ni Elena. Ngunit bago pa man ito mangyari, ang palad ni Doña Carmen ay huminto sa ere. Ilang pulgada na lamang mula sa pisngi ni Elena. Ngunit bago pa man ito dumapo, isang matipunong kamay ang humawak
sa kanyang pulso. Si Gabriel, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, ngunit hindi marahas. Isang tahimik na babala na nagpatahimik sa galit ng matanda. Ang karahasan ay para lamang sa mga taong walang ibang maipaglalaban, Doña Carmen. Mahinahong wika ni Gabriel, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang pinal na hatol. At sa gabing ito, ang katotohanan ng aming sandata. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang kamay ng matanda, na ngayon ay nanginginig na sa halo-halong galit at takot. Lumakad si Elena patungo sa entablado na tila isang reyna na muling inaangkin ang kanyang trono. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang paralisadong Marco na hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Narito ako hindi para manggulo, kundi para magbigay ng aking huling pasasalamat bilang asawa ni Marco Valderrama. Pasasalamat sa 10 taon ng aking pagiging tahimik habang unti-unti niyang ninanakaw ang kinabukasan ng aming anak para sa kanyang sariling interes. Elena, tumigil ka na. Baliw ka na talaga. Huwag kang maniwala sa kanya. Kasinungalingan lahat ng yan. Sigaw ni Marco. Susubukan sana nitong agawin ang mikropono, ngunit hinarangan siya ng 2 lalaking nakasuit na lihim na inarkila ni Gabriel bilang security. Sa isang iglap, bumukas ang malaking projector screen sa likod ng entablado. Ngunit hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas, kundi ang mga dokumentong kinalap ni Elena. Kitang-kita ng lahat, mula sa pinakamalaking investor hanggang sa pinakamaliit na empleyado, ang mga bank transfers mula sa corporate fund patungo sa isang personal na account na nakapangalan kay Stella, milyon-milyong piso na ninakaw mula sa kumpanya. Kasunod nito, ang kopya ng titulo ng bahay na isinangla ni Marco nang walang pahintulot ni Elena. Ito ba ang sinasabi mong bagong simula, Marco? Tanong ni Elena. Lumingon siya sa asawa na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ang pagnanakaw sa kumpanyang itinayo ng mga magulang ko para lang matustusan ang luho ng iyong kabit? Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Nagbago ang imahe sa screen. Lumabas ang mga litrato ni Stella na masayang kayakap ang isang mas batang lalaki sa loob ng isang club. Kasunod nito, ang mga screenshot ng kanilang usapan. Stella, konting tiis na lang babe. Kapag naipangalan na sa akin yung butik, iiwan ko na yung matandang yon. Lalaki, good. Nakakasuka na yung mga posts mo na may inspiration ko no. Narinig ang bulong-bulungan at pagkadiri mula sa mga panauhin. Si Stella, na kanina lang ay tila isang anghel, ay namutla at dahan-dahang umatras. Naghahanap ng madadaanan upang makatakas. Ngunit bago pa siya makalayo, isa pang video ang lumabas sa screen. Isang CCTV footage mula sa lobby ng hotel kung saan sila naroroon. Sa video, kitang-kita si Doña Carmen na masayang tinatanggap ang isang mamahaling bag mula kay Stella 1 linggo bago ang party. Ang audio ay malinaw. Salamat dito, Hija. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala na kumbinsihin si Marco na iwan na ang walang kwentang asawa niya. Ang hiawan at pagkadismaya ng mga tao ay tila isang malakas na kulog. Hindi lang si Marco ang may sala, kundi pati ang kanyang ina ay kasabwat sa panlolokong ito. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang sariling boses. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaluwagan. Ang pagpapakawala ng isang dekadang sakit. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga huling piraso ng kadena na nalaglag mula sa kanyang puso. You witch! Sisirain kita! Sa gitna ng desperasyon, nawalan na ng kontrol si Marco. Sinugod niya ang mga security at tumakbo patungo kay Elena nang may nakataas na kamao. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na sigaw ang pumigil sa lahat.
Isang matandang lalaki mula sa hanay ng mga board of directors ang tumayo. Siya ang pinakamatagal na kaibigan ng ama ni Elena. Isang beses mo nang dinungisan ang pangalan ng kaibigan ko, Marco. Hindi namin hahayaan na saktan mo pa ang kanyang anak. Kasabay nito, ang malalakas na yabag ng mga sapatos mula sa pintuan ay bumasag sa tensyon. Pumasok ang mga awtoridad, kasama ang bank manager na si Mr. Santos. Marco Valderrama, narito kami para sa investigasyon ng malakihang falsification ng mga dokumento at corporate embezzlement. Pahayag ng opisyal. Habang papalapit ang mga pulis, bumaling si Marco kay Stella na nanginginig sa isang sulok. Stella, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong napilitan ka lang. Ngunit ngumiti lang ng mapait si Stella. Sorry Marco, but I don't know you. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Hinahawi ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Natahimik ang lahat habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng isang lalaking akala ay siya ang hari ng mundo. Si Elena ay nanatiling nakatayo sa entablado, maningning, matatatag, at sa wakas, malaya. Ang tunog ng pagdidikit ng bakal sa mga pulso ni Marco ay tila isang hatol na nagpatahimik sa kanyang bawat sigaw. Habang pilit siyang iginigitna ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay naging mailap, naghahanap ng anumang paraan upang makatakas sa kahihiyang ito. Ngunit sa bawat sulok ng silid, tanging ang mga matalim na titig ng mga taong dati niyang niloko ang kanyang nasasalubong. Ito na ang katapusan ng iyong pagpanggap, Marco. Seryosong pahayag ni Mr. Santos habang iniabot ang huling set ng mga dokumento sa mga awtoridad. Lahat ng ebidensya ng iyong pagnanakaw at pagsasanla ng mga ari-ariang hindi sa iyo ay narito na. At ayon sa aming records, dahil sa mga utang na ito, ang kumpanya at ang inyong ancestral house ay legal ng pagmamay-ari ni Elena Valderrama bilang siya ang tanging lehitimong creditor na tumubos sa lahat. Napatulala si Marco. Tila ba nawalan siya ng kakayahang magsalita. Lumingon siya kay Stella, ang babaeng akala niya ay kanyang sandigan. Stella, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanilang wala tayong ginagawang masama. Tulungan mo ako. Ngunit isang malamig at mapangaping tawa ang isinagot ni Stella. Inayos nito ang kanyang buhok at dahan-dahang lumayo kay Marco na tila ba diring-diri siyang madikit dito. Marco, don't be so pathetic. Wala akong kinalaman sa mga illegal na galaw mo. Ikaw ang nagbigay ng lahat ng yun sa akin, di ba? Choice mo yun. And please, don't ever call me again. Tapos na ang role ko sa buhay mo. Sa isang mabilis na kilos, tumalikod si Stella at naglakad palayo. Iniwan si Marco na tila isang basang sisiw sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang ni Stella palayo ay tila mga huling piraso ng dignidad ni Marco na natitibag. Dito na sumingit si Doña Carmen. Ang matandang babae na dati ay napakataas ng tingin sa sarili ay mabilis na lumapit kay Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pekeng luha at desperasyon. Elena, anak, maawa ka. Pagsusuma mo ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig. Pamilya tayo, di ba? Hindi mo kayang gawin ito sa amin. Isipin mo ang sasabihin ng ibang tao. Patawarin mo ang anak ko. Nagkamali lang siya. Huwag mo kaming itapon sa lansangan. Malamig na binawi ni Elena ang kanyang kamay. Tinitigan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay puno na ng kapangyarihan. Pamilya? Mahinahong tanong ni Elena, ngunit ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Nasaan ang pamilya? Noong nagmamakaawa ako sa inyo para sa gamot ni Leo. Noong sinabi niyo sa akin na nag-iinarte lang ang anak ko habang siya ay nag-aagaw buhay. Nasaan ang pamilya noong tinawag niyo akong walang kwenta at pabigat habang ang sarili kong yaman ang nagpapakain sa inyo? Natahimik si Doña Carmen.
Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Binibigyan ko kayo ng 24 oras. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lisanin niyo ang bahay na yon. Dalhin niyo lang ang mga damit na kaya ninyong buhatin. Ang lahat ng pag-aari ng mga magulang ko na dinungisan niyo ay mananatili sa akin. Tumalikod na si Elena. Hindi na niya ninais pang tignan ang mag-inang nakaluhod na ngayon sa marangyang sahig ng ballroom. Ang kanilang mga luha ay wala ng halaga. Lumapit si Gabriel sa kanya, inilagay ang isang kamay sa kanyang likuran upang alalayan siya habang sila ay naglalakad palayo sa kaguluhang yon. Habang papalabas sila sa malalaking pinto ng hotel, naramdaman ni Elena ang sariwang hangin ng gabi. Ang bawat hininga niya ay tila mas magaan, mas malinis. Iniwan niya sa loob ng ballroom na yon ang bangkay ng kanyang nakaraan. At sa bawat hakbang niya kasabay ni Gabriel, nararamdaman niya ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos para kina Marco at Carmen. Sa kanilang pagmamadaling makauwi upang kumuha ng ilang mahahalagang bagay, sinalubong sila ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gate na bakal. Nakatayo sa labas ng kanilang bahay ang mga armadong gwardiya at ang lahat ng kandado ay bago na. Ang pinto na dating bukas para sa kanilang karangyaan ay sarado na ngayon, tila isang pader na hindi na kailanman muling mabubuksan. Sa loob ng isang masikip at mainit na inuupahang kwarto sa gilid ng isang maingay na kalsada, ang bawat hininga ni Marco ay tila may kasamang alikabok at amoy ng basura mula sa labas. Ang silid na ito ay hindi hamak na mas maliit pa kaysa sa banyo ng kanilang dating mansyon. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay isang aandap-andap na bumbilya na naglalabas ng nakakahilong init. Ito na ba ang buhay na ibinigay mo sa akin, Marco? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa pagpapalaki sa iyo, dito mo lang ako itatapon? Ang boses ni Doña Carmen ay matinis at puno ng pait habang nakaupo sa isang manipis at butas-butas na kutsyon. Tumigil ka na, Mama. Kasalanan mo rin ito. Sigaw ni Marco habang pilit na pinapaypayan ang sarili gamit ang isang piraso ng karton. Palagi mong kinukonsinti ang mga luho ko. Palagi mong nilalait si Elena. Ngayon, pareho tayong walang-wala dahil sa kagaslawan mo. Nagpatuloy ang kanilang pagsisigawan, isang walang katapusang siklo ng panunumbat at pagpapasahan ng kasalanan. Sa bawat salitang binitawan nila, lalong lumalalim ang lamat sa kanilang relasyon. Ang pamilyang dati ay nakatayo sa ibabaw ng yaman ay gumuho na parang kastilyong buhangin nang mawala ang perang nagbubuklod sa kanila. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono sa huling pagkakataon. Sa loob ng nagdaang 3 oras, mahigit 100 beses na niyang tinawagan si Stella. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses na nagsasabing hindi na gumagana ang numerong iyon. Sa huling impormasyong nakuha niya mula sa isang dating kaibigan, nalaman niyang matapos makuha ni Stella ang lahat ng perang naibulsa nito mula sa butik, agad itong lumipad patungong ibang bansa. Kasama ang kinakasamang batang lalaki, napaupo si Marco sa malamig at maduming semento. Ang bawat alaala ng kanyang mga sandali kasama si Stella ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Napagtanto niya na ang babaeng itinuring niyang inspirasyon ay ang mismong linta na sumipsip sa kanyang huling patak ng dignidad. Napakagago ko, bulong ni Marco sa kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak at humalo sa dumi ng kanyang mukha. Habang naghahanap ng anuman sa loob ng kanyang maliit na bag, may nakapa siyang isang matigas na bagay sa ilalim ng mga damit. Inilabas niya ito. Isang lumang relo, isang murang relo na may gasgas na ang mukha. Ito ang unang regalong ibinigay sa kanya ni Elena noong nagsisimula pa lamang sila at wala pa silang kahit na ano. Naalala ni Marco kung paano nag-ipon si Elena mula sa sarili nitong baon
para lang mabili ang relong iyon. Hinawakan ni Marco ang relo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagsisisi ay bumuhos sa kanyang puso. Itinapon niya ang isang tunay na diamante para sa isang makulay ngunit pekeng bato. Nawalan siya ng isang tapat na asawa at isang anak na nagmamahal sa kanya dahil lamang sa isang anino ng nakaraan na hindi naman kailanman naging totoo. Ngunit ang karma ay hindi pa tapos maningil. Isang malakas at marahas na pagkalampag sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat hampas sa kahoy na pinto ay tila sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Marco. Marco Valderrama, alam naming nandyan ka. Lumabas ka at bayaran mo ang mga utang mo sa amin. Ang boses mula sa labas ay malalim at puno ng banta. Namutla si Marco. Ang mga taong pinagkakautangan niya sa sugal at ang mga taong kinuha niya upang maging tauhan ni Stella sa butkutik ay narito na upang maningil. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at wala siyang matatatakbuhan. Ang bawat malakas na katok sa pinto ay tila tunog ng kamatayan na kumakatok sa kanyang kaluluwa. Handang bawiin ang bawat pisong kanyang ninakaw at bawat pusong kanyang winasak. Mula sa malaking bintana ng kanyang bagong opisina, pinagmasdan ni Elena ang malawak na tanawin ng lungsod. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang uri ng init na hindi nakapapaso, kundi tila isang banayad na yakap mula sa langit. Wala na ang puting bestida na pilit na ipinapasuot sa kanya noon. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng asul na blazer na nagpapakita ng kanyang katayuan bilang bagong pinuno ng kumpanya. Ang kanyang buhok ay malaya at kulot ang dulo ayon sa sarili niyang kagustuhan. Ma'am Elena, narito na po ang mga pirma para sa bagong scholarship program para sa mga anak ng ating mga empleyado. Pumasok ang kanyang sekretarya na may ngiti at matapat na paggalang sa mga mata. Tumango si Elena at dahan-dahang nilagdaan ang mga papeles. Ang bawat linyang iginuhit ng kanyang panulat ay tila isang hakbang patungo sa pagbuo ng isang kumpanyang hindi lamang nakabase sa kita, kundi sa malasakit. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanyang Sandoval Valderrama ay unti-unti nang bumabangon mula sa dumi ng nakaraan. Iginagalang siya ng lahat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang talino at pusong marunong makinig. Nang tumama ang orasan sa 3:00 ng hapon, kinuha ni Elena ang kanyang bag. Ito ang pinakapaborito niyang bahagi ng araw. Pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ng mga bati ng paggalang mula sa mga empleyado. Mga bating malugod niyang tinutugon ng isang tapat na ngangiti. Sa harap ng gate ng eskwelahan, nakita niya ang kanyang anak na si Leo. Ang bata ay masiglang nakikipaglaro sa kanyang mga kaklase. Tumatakbo at tumatawa ng malakas. Ang bawat halakhak ni Leo ay tila isang matamis na awit sa pandinig ni Elena. Wala na ang hirap na paghinga, wala na ang pamumutla. Ang kanyang anak ay malusog na ngayon, puno ng buhay at pangarap. "Mama!" sigaw ni Leo habang tumatakbo patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap sa baywang. "Tignan mo po, nakakuha ako ng star sa recitation namin kanina." "Ang galing naman ng anak ko," bulong ni Elena habang hinahalikan ang noo ng bata. "Proud na proud si Mama sa'yo." Habang naglalakad sila patungo sa paradahan, nakita ni Elena ang isang pamilyar na sasakyan. Nakasandal sa pinto nito si Gabriel. Suot ang kanyang simpleng polo shirt at ang kanyang laging kalmadong mukha. Nang makita sila, agad na kumaway ang abogado at lumapit upang kunin ang bag ni Leo. "Eksakto lang ang dating nyo. Nakahanda na ang merienda sa parke," wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kapayapaan. Naglakad silang tatlo sa ilalim ng mga luntiang puno ng parke. Ang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Lumilikha ng isang payapang tunog na humahalo sa boses ng mga naglalarong bata.
Tila sila ay isang kompleto at tunay na pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagkakaunawaan at malasakit. Umupo sila sa isang bench habang pinapanood si Leo na muling maglaro sa damuhan. Nanatiling tahimik sina Elena at Gabriel sa loob ng ilang sandali. Ninanamnam ang katahimikan na matagal nilang hindi naranasan. Elena, panimula ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, ngunit ang kanyang boses ay tapat. Alam kong marami ka pang kailangang ayusin sa iyong puso. At handa akong maghintay. Hindi ako nagmamadali. Ang mahalaga sa akin ay nakikita kitang nakangiti ng ganito, na ikaw na ang may hawak ng manibela ng sarili mong buhay. Dahan-dahang tumingin si Elena kay Gabriel. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito, ang uri ng pagmamahal na hindi nang hihingi ng kapalit, ang pagmamahal na marunong rumespeto sa espasyo at oras. Isang banayad na kilig ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit higit pa doon, naroon ang matinding pasasalamat. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong ako pa ay nasa dilim. Mahinahong sagot ni Elena. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Elena. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang simpleng pagpisil. Pinagsiklop niya ang kanilang mga daliri. Isang pag-uugnay na tila nagsasabing handa siyang samahan si Elena sa bawat hakbang ng kanyang paghilom. Marahang tumango si Elena at hinayaan ang kanyang kamay na mamahinga sa palad ni Gabriel. Sa gitna ng parke, habang umaalingaw-ngaw ang masayang halakhak ni Leo sa hangin, naramdaman ni Elena na sa wakas, ang unos ay ganap na ring lumipas. Ang liwanag ng hapon ay nagbibigay ng pangako ng isang bagong bukas, isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal, at tunay na kaligayahan. 3 taon na ang mabilis na lumipas. Tila ba ang mga luhang pumatak noon ay naging ulan na nagpatubo sa isang luntiang hardin ng bagong buhay. Isang maaliwalas na umaga, habang nagmamaneho si Elena patungo sa isang charity event para sa mga batang may sakit sa baga. Napahinto ang kanyang sasakyan sa gitna ng traffic malapit sa isang malaking construction site. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaking kargador na may pasan-pasan na mabigat na sako ng semento sa kanyang balikat. Ang lalaki ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang balat ay sunog sa araw at ang katawan ay tila pagod na pagod sa hirap ng buhay. Nang ibaba nito ang sako, nagtama ang kanilang paningin. Si Marco. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Nakita ni Elena sa mga mata ni Marco ang isang malalim na gulat, kasunod ng isang matinding kahihiyan at pagsisisi. Ngunit sa panig ni Elena, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ang pait na dating sumasakal sa kanyang puso. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa. Awa para sa taong itinapon ang lahat ng tunay na mahahalaga para sa mga bagay na pansamantala lamang. Hindi siya bumaba. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinaas ang salamin ng kanyang bintana, hindi para magmalaki, kundi bilang tanda na ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay ganap na ring natapos. Ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng poot. Nang umabante ang traffic, nagpatuloy si Elena sa kanyang paglalakbay. Pagdating niya sa dulo ng araw, sinalubong siya ng isang mainit at masayang tahanan. Naroon si Leo, na ngayon ay isang masiglang bata at mahusay na sa pagtugtog ng piano. At naroon si Gabriel, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa bawat hakbang ng kanyang paghilom. Sinalubong siya ni Gabriel ng isang matamis na ngiti at isang mahigpit na yakap na nagpaparamdam sa kanya ng tunay na seguridad. Welcome home, Elena. Elena, bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang kanyang buhok. Narito na ako, Gabriel. Narito na ako sa wakas, sagot ni Elena habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Ramdam ang payapang tibok ng puso nito. Sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakatingin si Elena sa mga bituin mula sa kanilang balkonahe,
Isang mahalagang aral ang nanatili sa kanyang isipan. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa taong hindi siya kayang respetuhin. Hindi ito nasusukat sa kung paano siya ituring ng isang lalaki. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa lakas na bumangon mula sa sariling pagkawasak sa kakayahang magpatawad nang hindi nalilimutan ng sariling dignidad at sa tapang na piliin ang sariling kaligayahan. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil at paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat madilim na gabi, palaging may naghihintay na liwanag para sa mga taong marunong maghintay, lumaban, at higit sa lahat, magmahal muli sa kanilang sarili.